Well, malinaw na malinaw, no, na unang-una, lahat ng ebidensya ay dapat relevant at material. Dapat may kinalaman sa paratang. Ang problema nitong complaint na ito ay sinasabi nila na nangurakot daw si Inday Sara Duterte ng kanyang confidential fund, pero sa complaint man lang doon sa Kamara de Representante, wala naman silang ebidensya na kung paano nga kinurakot ni BP Sara at kung paano niya pinakinibangan yung mga kinurakot niya di umanong mga confidential funds. So sa akin, itong mga bank records at kung ano-anong records pa na kanilang sinusupina, talagang walang pinapatunayan dahil in the first place, wala naman silang ebidensya na sinabi na basihan sa kanilang konklusyon na may naganap na pangungurakot si BP Sara. No? Kaya ang sinasabi nga ng depensa, ito ay fishing expedition at ako'y nasumasang-ayon dyan. Para bagang sinasabi nila may paratang nanakaw pero tsaka na natin nahanapin ang ebidensya, dyan na sa pagdinig ng kaso natin bubungkalin ang ebidensya na hindi tama dahil obligasyon ng prosecution na patunayan ng kanilang mga paratang. Opo, sir. Alam ko na kayo po ay bihasa sa usapin po ng litigation at mga proseso po sa korte. Ano pong assessment ninyo? Umurong po, iniurong yung mga witness ng prosecution. Ito pa sign na matibay ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente, Attorney? Alam mo, ako'y nababahala. Kasi bilang isang abogado, wala pa silang napapatunayan kung hindi nag-imbestiga ang NBI. Hindi pa nila napapatunayan na yung video na kanilang isinave sa isang flash disk is a true and accurate depiction kung ano nga nangyari doon sa press briefing na yon. No? Ibig sabihin, hindi pa siya na-authenticate. Hindi pa siya po pwedeng gamitin bilang ebidensya dahil wala pang authentication sang-ayon sa electronic evidence rule natin dyan sa Pilipinas. No? So kaya ako nababahala, bakit kaya kampante sila na pinal na testigo nila itong si NBI Director Matibag samantalang hindi man lang nila na-authenticate pa yung video. Kasi nakasaad sa ating electronic evidence rule kung paano ma-authenticate yan para matanggap na isang hukuman. No? Sa pamamagitan ng testimonya ng nag-record, sa pamamagitan ng testimonya ng isang kasapi dun sa video, o di naman kaya yung intermediary mismo, si Facebook. No? Hindi pa nangyayari yun. So kaya ako nababahala, hindi nila alam kung paano mag-authenticate. I'm sure alam nila yan. Pero bakit ayaw nilang i-authenticate? Para bagang kampante sila na kahit anong kakulangan nila, mananaig ang mga prosecutors at makukonvict itong si Inday Sara Duterte. Yan po talaga ang dahilan kung bakit ako nababahala. Hindi sa nakukulangan dahil alam ng lahat ng abogado kung ano ang proseso para ma-authenticate ang isang video na hindi nila ginawa. Ibig sabihin, dahil hindi authenticated, hindi po pwedeng tanggapin yung video na yan. No? Siguro umaasa sila na gagamitin rin yan ni Inday Sara Duterte kaya magiging admitted. No? Pero paano kung hindi? At hindi ko naman alam kung inadmit din yan ni VP Sara. So yan po ang aking assessment. No? Imposible hindi nila alam kung paano i-authenticate ang video dahil hindi nila ginawa at sinabi nila na hindi nila gagawin. Nababahala ako na para bagang kampante sila na kahit ano pa mangyari sa presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon, mapapatunayan nila ang pagkakasala di umano ni Inday Sara Duterte. So kung susumahin pala, Attorney, kung pagbabasihan po ang mga ang rules of court, yung 2 linggo na pagdinig walang kwenta kasi wala pang napapatunayan o wala pong wala pang naisusulong na matinong kaso itong prosecution. Tama po, ang napruebahan lang nila yung mga hakbang na ginawa ng mga investigador, no? Para imbestigahan nga itong di umanong krimen ng grave threats at saka incitement to sedition. Pero beyond that, wala pa silang napapatunayan, hindi pa nga nila na-authenticate yung video. Siguro nakukonfuse ang taong bayan doon sa authentication na kung merong AI o authentication para matanggap ang isang dokumento sa isang hukuman. Hindi pa nila nagagawa yung authentication man lang para matanggap yung video into evidence. Kaya nagtataka ako bakit titigil na nila yung presentation ng kanilang ebidensya. Pero sir, dun sa grave threats na Article 4, sabi po ng ibang mga abogado, marahil ito raw po ang inuna ng prosecution na i-brought up kasi nga meron silang video na may papakita to besmirch the reputation of the Vice President. Ang intent po ba, sir, sa korte ay easy lang po bang patunayan?
Well, alam mo, yan yung merito, no? Pero ang punto ko nga, sa ngayon, hindi pa nila na-authenticate yung video, so hindi nila magagamit yung video bilang ebidensya. Yun ang aking punto, kaya ako nababahala. Bakit kampante-kampante mga prosecution na mapapasok sa ebidensya yung video na yan na walang tamang authentication? Bago pa natin pag-usapan yung merito, kung meron talagang mens rea o intent talaga na ituloy yung banta sa buhay ng presidente, kinakailangan munang matanggap sa ebidensya yung video na yan. Sa ngayon, hindi authenticated dahil malinaw na malinaw. Meron tayong special rules ngayon, electronic evidence law rule, na dapat ay sinusunod ng prosecution. So para po sa inyo, sir, paano ba dapat nila in-authenticate yung video na ilang araw pong pinag-usapan dyan po sa impeachment court? I think yan yung dahilan kaya nga nila tatawagin si Attorney Laika Lopez. Para si Laika Lopez ang magsasabi na yung content ng video ay siya ngang nangyari nung gabing yon, no? Kasi that's how you authenticate it according to the rules, no? O di naman kaya siguro yung ilan sa mga mamamahayag na in-interview nila, sabi nila may mga 5 silang mga mamamahayag na interview, dapat ipresenta rin yung kanilang testimonya para sabihin na yung video na yan na sinave nung investigador ay tamang depiction ng nangyari nung gabing yon. So that explains well, kaya nga si Director Matibag yung parang kanilang gagawing huling baraha sa issue po ng grave threats, attorney. Hindi rin po pwede si Matibag kasi nga wala naman si Matibag nung press briefing na yon. Ang authentication magagawa lamang kung sino yung nag-record o kung sino yung kasapi doon sa press briefing na yon. So kapag hindi sila nagpresenta ng ganyang ebidensya, wala sila authentication, hindi po pwedeng matanggap yung video. Ang tatanggapin lang yung investigasyon na ginawa ng mga investigador kasama ng video bilang bahagi lamang ng investigasyon, pero hindi tatanggapin na ebidensya dahil yan nga ay pawang nagpapakita kung ano nangyari nung gabing yon. So yung grave threats na Article 4 sablay na reklamo, attorney, para po sa inyo. Well, sablay kasi yung ebidensya inaasahan nila hindi naman na po pwedeng tanggapin pa sa hukuman na walang authentication. Sir, ito pong susunod na tatalakay nila yung pagsabina po ng tax records at ng bank records at ng AMLAC records ni VP Sara Duterte. Sa inyo po ba ito po yung magandang hakbang lalo po sa lahat ng mga Pilipino na nagbabangko rin po, no? Kagaya po ni VP, mayroon po mga bank accounts. Well, malinaw na malinaw, no, na unang-una, lahat ng ebidensya ay dapat relevant at material. Dapat may kinalaman sa paratang. Ang problema nitong complaint na ito sinasabi nila na nangurakot daw si Inday Sara Duterte ng kanyang confidential fund, pero sa complaint man lang doon sa Kamara de Representante, wala naman silang ebidensya na kung paano nga kinurakot ni BP Sara at kung paano niya pinakinibangan yung mga kinurakot niya di umanong mga confidential funds. So sa akin, itong mga bank records at kung ano-anong records pa na kanilang sinusupina, talagang walang pinapatunayan dahil in the first place, wala naman silang ebidensya na sinabi na basihan sa kanilang konklusyon na may naganap na pangungurakot si BP Sara. No? Kaya ang sinasabi nga ng depensa, ito ay fishing expedition at ako'y nasumasang-ayon dyan. Para bagang sinasabi nila may paratang nanakaw pero tsaka na natin nahanapin ang ebidensya, dyan na sa pagdinig ng kaso natin bubungkalin ang ebidensya na hindi tama. Dahil obligasyon ng prosecution na patunayan ng kanilang mga paratang. Sir, batay po sa iyong karanasan at karanasan po bilang abogado, kailan po ba maaaring buksan sa publiko yung tax records o financial records o bank records po ng isa pong Pilipino? Well, kinakailangan talaga i-differentiate natin. Ang bank records, kinakailangan talaga yan ng court order. Pero hindi po pwede yung hinihingi nila na lahat ng records for the past 20 years. Dahil that obviously means hindi nila alam kung ano yung magpapatunay sa kanilang mga paratang. Kung talagang sila may mga ebidensya, dapat alam na nila kung ano yung specific na mga dokumento na hihingin nila. At dapat limitahan nila yung kanilang hinihinging dokumento dun sa mga ebidensyang yan. Meron kasi tayong karapatan sa Bill of Rights of the right of the people to be secure in their papers, no? At kung hahayaan na carte blanche o lahatan na lang nilang kukunin para maghanap pa lang na ebidensya, yan ay paglabag dun sa karapatan ng mga mamamayan to be secure in their papers, no? So yan ang unang-unang barrier para sa prosecution. Anong relevance? Dahil kung kukunin mo yung records ng 20 years, obviously hindi mo alam kung ano doon ang relevant. At dahil hindi mo alam kung anong relevant, dapat galangin yung karapatan ng
mamamayan to privacy at saka yung constitutional right to be secure in their papers, no? Now, pagdating naman dun sa mga tax records, malinaw na malinaw 'yan, no? At aminado naman ng prosekusyon. Kinakailangan ang pagsang-ayon ng presidente mismo at hindi lamang hukuman dahil hindi sapat na merong court order para isapubliko yung mga tax records na yan. Mas confidential pa na tinuturing yung mga tax records na yan at kinakailangan pa ng pagpayag ng presidente. Ang rational, no, o dahilan kung bakit ganyan ka-confidential ang tax records para maingganyo ang mga taxpayers na magbayad ng tamang buwis. Dahil kapag naman nalalaman nila na pwede palang isiwalat ng napakadaling paraan ang kanilang mga buwis na binabayad at matatakot, lalong-lalo na siguro yung mga mayayaman, yung mga Chinong mga mayayaman na magbayad ng tamang buwis. So, kaya ganun katindi yung confidentiality ng tax records. No? Dahil kapag hindi kumpiyansa ang taong bayan na hindi yan pwedeng mabuksan ng kahit sino lamang, talagang wala na magbabayad ng tamang buwis. Paano naman, sir, kung pabubuksan mismo ng may pagpayag ang Pangulo ng Pilipinas sa pabuksan po yung tax records, paano po natin ibabanggayan sa separation of powers po ng Senado, ng Executive at ng Legislative? Well, una-una, no, wala tayong magagawa dahil yan nasabi ng batas. Hindi po pwede isa publiko na walang pagpayag ng presidente mismo. Pangalawa, syempre, yung pagpayag ng presidente, miski payagan ng presidente yan, dapat may karapatan pa rin si Inday Sara na malaman ano pa talaga yung hinahanap ninyo. Kasi sa ngayon, ang hinihingi nila ay 20 years pa rin. No? Na wala namang basehan dyan dahil wag natin kakalimutan, ay siya ay pinapatanggal sa pwesto ng Vice President lamang. No? So ang relevant lang talaga na period ay mga panahon na siya ay Vice President. Ang teorya nila siguro is nang rakot si Inday Sara dahil kinurakot niya mga confidential funds niya, so dineposito niya yan sa bangko at nagbayad ng buwis. No? Pero sa aking tingin, lalong-lalo na yung mga tax records, wala naman siguro magnanakaw na magbabayad ng buwis doon sa halagang ninakaw niya. No? So talagang sa akin, malabo na magiging material at relevant yung mga tax records na yan. Po, kaugnay pa rin po sa impeachment. Sir, paano po ninyo i-reconcile ito pong mga survey results ni VP Sara pero ay naakusahan po siya ng betrayal of public trust? Ngayon siya po ang number 1 sa mga survey at ang nagpapaimbestiga po sa kanya hindi naman po gaano kataas. Hindi nga, wala nga sa survey. Ano tingin mo doon, attorney? Yan ay nagpapatunay na lahat ng mga paratang ay nanggagaling sa mga tao na hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Samantalang itong tao na di umano'y gumawa ng mga bagay-bagay na nagtaksil sa kanilang kayamanan ay ang siyang pinaniniwalaan ng taong bayan. Opo, sir, lipat lang ako ng ibang topic pero may kaugnayan pa rin po sa impeachment. Nung kahapon po, nag-react ang Senate Impeachment Court, yung Senator Judges, kaugnay po sa naging pahayag ni Director Matibag. Kayo po ang presidential spokesman ng Duterte government noong pong SEA Games. Anong masasabi mo dito, sir? Ito ba'y coincidentally lang daw na naimbestigahan o tingin po ninyo kaduda-duda po ang timing ng pagbuhay muli sa issue po ng 2019 SEA Games? 2026 po ngayon, Attorney Harry. Sinasayunan ko yung paninindigan ni Alan Peter Cayetano na ito talaga ay investigasyon na nananakot sa mga impeachment senator judges na kinakailangan sumunod sa kagustuhan ng executive department o ng presidente. Dahil una-una, no, talaga nagkaroon na naman ng investigasyon dyan. Nagkaroon na ng desisyon na walang kababalaghan, no, sa parte ni Vince Dizon. Ang nakakatawa ngayon, ang sinasabi ng spokesperson ng palasyo ay ang na-clear lang sa pananagutan si Vince Dizon. Si Vince Dizon yung hepe ng opisina, nagpatupad niyan. So bakit naman magkakaroon ng pananagutan si Alan Peter Cayetano na hindi man lang siya opisyalis ng gobyerno, yung ahensya ng gobyerno na nagpatupad ng SEA Games? Siya naman ay chairperson lamang ng parang steering committee, no? At ang line agency talaga na nagpatupad niyan ay BCDA dahil yan ay nasa Clark, no? So sa akin talagang tama si Alan Peter Cayetano. Ang intensyon ay takutin ang mga mahistradong mga senador na magkaroon ng desisyon na sang-ayon sa gusto ng palasyo. Kung malakas naman po ang impeachment case, bakit po hahantong po sa takutan as per assessment po ninyo, Attorney Harry? Well, gaya na aking sinasabi, ampaw nga yung sinasabi nilang pinakamalakas na ground for impeachment, no, yung pagbabanta sa buhay ni presidente, no. So makikita natin na kung yan na ang pinakamalakas nilang ground, lalo nang mas ampaw pa yung iba pa nilang mga grounds. Opo, lalo pa, attorney, na sinasabi po ni Attorney Alan Peter Cayetano
na talagang binabawasan ho sila. Anong tingin mo dun, sir? Pares po ba kayo ng assessment? Binabawasan po ang bilang para po babaan ng threshold 16, maging 30 na lang para i-convict ang isa pong nasa impeachment court na kaso? Well, una-una talagang gagawin nilang lahat para takutin ng mga senador na bumoto sa kanila. Kung sa panahon ng impeachment ni Corona, di umano ang pamimigay ng DAP, no, Disbursement Acceleration Program, ay ang ginawa nilang pamamaraan para makuha ang boto ng mga senador. Ngayon, kinukuha nila ang boto ng senador sa pamamagitan ng pananakot. Unang-una si Bato, sumunod si Jinggoy, sumunod si Marcoleta, sinusunod si Alan Peter Cayetano, at hindi ako magtataka kung meron pang ibang mga senador ngayon nakakasuhan habang nagpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya. Kaya nga, una-una ko sinabi sa iyo, nababahala ako na para bagang kampante ang prosecution na kahit ano pang klaseng ebidensya ipakita nila, kahit ganong kakulang ito para mapatunayan ang nais nilang patunayan, kampante pa rin sila na magkakaroon ng desisyon na guilty si Inday Sara Duterte. Opo, may iba lang po ako, sir. Marami kasi nabubuhay muli, na sa iba't ibang comment section ng lahat ng news networks na nagpo-post po ng mga balita ng karahasan po. Alam ko naman, attorney, na nakakaabot po sa inyo yung balita dyan na may mga rider dito sa Pilipinas, motorcycle rider, na sinaksak po ng kanyang pasahero, ninakaw yung kanyang pera at itinangay yung motor. Kamakailan lang, may mga seniors din na ganun din po ang sinapit. Nakukumpara po yung atmosphere ngayon sa mga lansangan sa panahon po ni PRD. Mas marami po ngayon, sir, kung babasahin po ninyo ang mga komento, na ngayon lang daw nila na-gets kung bakit rude yung pananalita noon ni PRD para po takutin ang mga kriminal. Kayo po ang tagapagsalita dati ng dating Pangulo. Anong masasabi mo doon, attorney? Nakalulungkot po yan dahil ang ibang mga bansa umuusad, no? Kung dati nagkaroon ng kapayapaan, nagkakaroon pa ng mas matinding kapayapaan. Pero ang nangyari po sa Pilipinas, sa administrasyon ng Marcos Jr., pabalik po tayo, umaatras po tayo. Dati nabawasan na ang kriminalidad, ngayon balik na naman ang kriminalidad. Kasi alam ng mga kriminal na ang pinakamalaking kriminal ay ang presidente mismo dahil siya ay nangungurakot at hindi na nabibigyan ng katarungan. No? So siyempre ngayon, dahil yung presidente mismo hindi sumusunod sa batas, ayun na nga, ang mga kriminal lantarang gumagawa na ng mga krimen. Ganyan din ang nangyari pagdating sa pinagbabawal na droga. No? Dati-rati talagang bumaba ang mga bentahan ng droga, naging napakamahal, ngayon lantaran na naman. No? So nangyari sa Pilipinas, itong nakalipas na 4 na taon sa Marcos administration, paurong, hindi pasulong. Opo, mas safe daw ngayon, attorney, batay po sa mga nakaraang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimule. In fact, bumaba rin yung crime rate dito po sa Metro Manila at ilang bahagi po ng bansa. Siguro iba lang ang mga diaryong binabasa niya. Pero ako, binabasa ko lang ang halos lahat ng dyaryo araw-araw dahil yan lang naman ginagawa ko. Hindi naman ganyan ang mga naiulat sa mga balita. Opo, at 27 negative ang survey score ngayon ni PBBM. Anong nasasabi dyan, attorney, ng mga kabayan natin sa inyo pong lugar dyan, sa Austria? Yan po ay nagtataka ng mga Pilipino. Bakit nasa pwesto pa si Marcos Jr. samantalang wala na talaga nagtitiwala sa kanya? Nawala ang tiwala ng taong bayan dahil siya ay sinasabi ng kanyang kapatid na siya ay bangag. Siya ay sinasabi ni Zaldico na utak sa flood scam. At syempre, alam natin na hindi niya nabigyan ng solusyon ang problema na walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin at kagutuman sa ating bayan. Opo, attorney, last na lang. Kamusta na po ang mga paghahanda sa nalalapit po na trial sa November ni FPRD? Ano po nakararating sa inyo, sir, na mga balita kaugnay po sa kanyang defense at sa mga updates sa kalusugan po ng dating Pangulo? Nakikita ko naman na halos araw-araw kasama ni Tatay Digo ang kanyang mga abogado, kaya natutuwa naman ako dahil walang pagkakataon na malungkot ngayon si Tatay Digong dahil handang-handa rin sila. No? Busy-busy rin sila sa paghahanda dahil darating na ang deadline na kinakailangan isaad nila sa hukuman ang lahat ng kanilang magiging testigo rin. So anyway, busy-busy sila. And ako naman, nagagalak ako dyan dahil syempre pag busy si Tatay Digong, nababawasan ang kalungkutan. Nakalimutan ko. Ihabol ko na lang, attorney. ICC, all out na po ang US government. At mukhang damay, attorney, yung mga sumusuporta daw dito po sa International Criminal Court. Anong masasabi mo dyan? Mukhang malapit ngayon sa administration, sir.
Well, tingin ko matapang si Marcos Jr. dahil alam niya na mas kailangan ng mga Amerikanong Pilipinas dahil kinakailangan nilang gamitin ng ating teritoryo bilang base militar, no, laban sa China kung magkakaroon ng putukan sa China. Ang sugal ni Marcos Jr. ay patuloy na lalala ang relasyon ng Amerika at ng China. Pero nakikita natin ay mukhang nagkakaigi ang China at ang Amerika, at dahil nagkakaigi yan, huwag niyang isipin na ganyan pa rin kaimportante ang Pilipinas. Dating ang punto, kinakailangan sundin niya yung ninanais ng Amerika na talagang itigil ang kahit anong kooperasyon sa ICC para mabuwag na ang hukuman na yan. Opo, attorney, mensahe po ninyo sa sambayan ng Pilipino na nanonood po buong mundo. Ay, napo, ang tanong ng mga Pilipino dito sa Austria at sa Europa, hanggang kailan tayo magtitiis? Meron tayong kapangyarihan sa 1987 Constitution na talagang magdesisyon na tanggalin ang mga walang kwentang presidente. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa natin ginagawa yan? Hanggang kailan kayo magtitiis? Maraming salamat si former presidential spokesman attorney Harry Roque. Mabuhay kayo, sir. Thank you po.